Service, meron po tayong tinatawag na Sunday School na kung saan ay inaaral natin ang doktrina ng ating iglesia. So, nasa serye po tayo ngayon ng tinatawag nating Tulip. Kung maaalala niyo po, nandito na tayo sa Irresistible Grace. So, aaralin natin yung grasya ng ating Panginoon. Sige po. Bilang panimula, ano po muna yung naaalala nyo sa lesson natin nung nakaraang linggo? Limited Atonement. Ano po ang natutunan nyo sa Limited Atonement? Lola Joy, ano po ang Limited Atonement? O yung limitadong pagtubos ng ating Panginoon? Payment for the sin? Hindi po. Yung konsepto ng limitadong pagtubos. Ano po ang limitado doon sa ating inaral? Novi. Yung limited atonement, ibig sabihin, ay yung pagtubos ng Panginoon doon sa pagkamatay niya sa krus is hindi para sa lahat, kundi para sa mga pinagpapalala. Nakadugtong yan sa tinatawag nating election o paghirang ng Panginoon. Naniniwala tayo na bago palikhain yung buong mundo, namili na siya, hinirang niya yung mga taong kanyang ililigtas. At yung inaral natin last week na limited atonement o limitado na pagtubos ng ating Panginoon, hindi natin nililimitahan yung kapangyarihan niyang magligtas. Pero ang nililimitahan doon ay yung dugo niya, yung pagtubos ng kanyang dugo, ay limitado lamang para sa mga taong kanyang pinili. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao binayaran ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Ngayon, aaralin naman po natin yung kasunod na doktrina, yung tinatawag natin, sa English po ang tawag dyan ay Irresistible. Grace. O sa Tagalog po, ang Tagalog ng grace ay grasya. Ang irresistible ay hindi matanggihan. Pero mamaya lilinawin po natin yan, yung salitang matanggihan, dahil hindi po yan yung perfect o eksaktong definisyon ng irresistible grace. Ngayon, gusto ko po para mas maunawaan nyo, asawa kayo naman ako ng tubig. Para mas maunawaan nyo yung ibig kong sabihin, imagine nyo o isipin nyo sa inyong mga utak ang isang lalaking bulag. At nung bulag siya, sinusubukan yung ipinta sa kanyang isip kung ano ang itsura ng napakagandang paglubog ng araw. Ine-explain nyo na ang ganda ng paglubog ng araw, nakikita mo yung iba't ibang kulay, magmula sa pagiging blue ng ulap ng langit ay unti-unting nagiging orange, at unti-unti mong nakikita yung pagkinang ng mga bituin habang dumidilim. Pero kahit anong explanation mo sa taong to, dahil bulag siya, sa tingin mo, ma-appreciate niya yung sinasabi mo? Hindi. Hindi niya magugustuhan yung sinasabi mo dahil hindi niya naman alam kung ano yung sinasabi mo. Dahil buong buhay niya, hindi naman niya alam yung kulay blue, yung kulay orange, hindi niya alam yung itsura ng araw, hindi niya alam yung itsura ng mga bituin. Pero isang araw, kung binigyan siya ng isang doktor ng mga mata na makakakita at nakita niyang tumataas at lumulubog yung araw, sa tingin mo, kailangan mong pilitin tong taong to na tumingin doon sa kagandahan ng araw? Hindi. Ibig sabihin, yung ganda mismo ng araw, yung nagdadala sa kanya na lumapit at tumingin doon sa pag-angat at paglubog ng araw. Nawala yung punto. Ito yung ibig sabihin ng grasya ng ating Panginoon. Yung hindi matanggihang grasya ng ating Panginoon. Maraming Kristiyano sinasabi nila, you cannot reject irresistible grace. Na hindi mo pwedeng tanggihan yung grasya ng Panginoon. Na kahit ayaw mo
pipilitin ka ng Panginoon na tanggapin mo yung kanyang grasya. Hindi po yun ang ibig sabihin ng kanyang grasya. Walang tao pupunta sa langit na kinakaladkad siya ng Panginoon at lumalaban siya at nagtatatadyak siya at sumisigaw dahil ayaw niyang pumunta ng langit. Hindi yun ang grasya ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng kanyang grasya, pinagliliwanag ng Panginoon ang kanilang isipan, ang kanilang puso, at tayo mismo malaya nating pinipili ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng bulag na tao, nung nagkaroon tayo ng spiritual na paningin, nakita natin yung kagandahan ng ating Panginoon at hindi tayo sapilitang tumanggap. Tayo mismo ginusto natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang epekto ng kanyang grasya. Ang sabi sa John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Sa Tagalog, ang sabi doon, walang tao ang kung saan lalapit sa akin hanggat hindi sila dinadala ng Ama sa akin. John 6:37, ang sabi doon, lahat ng tao ibibigay sa akin ng aking Ama, si Jesucristo ay nagsasalita, lalapit sila sa akin. Iniisip ng mga tao na itong irresistible grace parang tug of war. Alam niyo po yung laro na tug of war? Yung may lubid at sila ay naghihilahan. Nasa kabilang dulo yung Panginoon, sa kabilang dulo yung tao, nahihilahin sila ng Panginoon at prefersahin sila. Pero hindi. Irresistible grace ay yung pagkising ng ating Panginoon sa ating mga puso. And with that definition, sa ganung klase ng papakita ko kung ano ang irresistible grace. Sa tingin nyo mga kapatid, saang doktrina nakatali ang irresistible grace? Letter R. Saan mo nakikita, kailan mo nakikita yung irresistible grace? Regeneration. Ang regeneration po, para maintindihan din ng lahat, kung salita regeneration, yung English na salita rin sa Tagalog, ang ibig sabihin ay yung pagbuhay ng Panginoon sa ating mga patay na puso at kaluluwa. Pinapalitan ng Panginoon yung puso nating bago sa isang pusong laman. At kapag ginawa yan ng Panginoon, saka mulang makikita ang kanyang grasya. Malinaw yun, mga kapatid? Kung paano nagtatali yung regeneration, yung pagbuhay sa atin ng Panginoon at yung kanyang grasya. Now, yung iba, dahil itong regeneration na ito, umaalala nyo, nakatali rin yan sa tinatawag natin calling. Review na lang to, inaral na natin to. Sa Tagalog, yung calling, yung pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Charles, ano yung dalawang klase ng calling? Dahil ikaw yung nag-preach nito. General calling. General. Saka effectual. Okay po, huwag po kayong matakot sa malalalim na salita. Ang ibig sabihin lang po ng general calling ay yung ginagawa nating pag-preach, pag-share, pagtuturo, pagbabahagi ng kanyang salita. Pero alam natin na hindi lahat ng nakakarinig ng preaching, hindi lahat ng nababahagian ng salita ng Panginoon ay nagsisisi at tumatanggap. Hindi lahat ng nakikinig, naliligtas. Hindi lahat na naaabot ng mga iglesia ay naliligtas. Pero sino yung mga naliligtas? Yung mga tao na kung saan nakakarinig ng effectual calling. Yung effectual calling, ano yung ibig sabihin niyan, Charles? Sa mga pinili. Yan yung conviction, yung nararamdaman mo sa puso mo na binabago ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At nakatali rin yan sa regeneration. Dahil yung mga tao na nakakarinig ng effectual calling ng panawagan ng Panginoon sa kanila ay yung mga tao na binuhay din ng ating Panginoon. At kung nabuhay ka ng Panginoon, narinig mo yung kanyang panawagan, makikita mo ngayon yung kanyang grasya. Yung grasya na hindi mo kayang tanggihan,
dahil sobrang ganda ng grasya ng ating Panginoon. Ngayon, itong grasya na pinag-uusapan natin, yung irresistible grace, yung grasya hindi kayang matanggihan, kailangan natin maunawaan, it is a grace that transforms, not forces. O sa Tagalog, ito yung grasya na nagbabago sa ating mga puso at hindi kailanman tayo pinipilit ng ating Panginoon. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga Kristiyano pagdating sa grasya ng Panginoon. Sabi ko nga, iniisip nila na pinipilit sila ng Panginoon na tumanggap. Na gusto mo man sa hindi, kung pinili ka ng Panginoon, pipilitin ka niya tumanggap. Pero hindi. Dahil alam natin na bago ang kaligtasan, bago magkaroon ng regeneration, ng pagbabago ng Panginoon ng ating mga puso, unawa natin that we are totally depraved. Ano po ang ibig sabihin ng totally depraved? Na ang ating mga isip, ang ating puso, ang ating aksyon, ang ating will o kagustuhan, alipin yan na kasalanan. At walang tao ang kung saan talagang kayang tumanggap sa ating Panginoon. Now, totoo rin naman na kung saan may kalayaan ka. Kalayaan na gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero, yung gusto mo, dahil totally depraved ka, ang puso mo ay puno ng kasalanan, laging gustong gawin ng tao ay ang mali. Bago siya maligtas. Tayo mismo, nire-resist natin yung ating Panginoon bago tayo maligtas. Dahil sa sarili nating nature. Pag sinabi natin nature, yung characteristic natin, yung natural na ating pagkatao, dahil makasalanan tayo, walang tao ang may gusto sa ating Panginoon. Sige po, Lolo Ma. So, Pastor, literally, yung irresistible grace, ay ayon sa sabi mo, tayo mismo nire-resist natin yun. Yes. Nire-resist talaga yun. Nare-resist talaga yung irresistible grace. Kaya lang, there is a certain point when we say resist, it almost sounds like Kaya natin. rebellion. Yes, totoo po. Rebellion. Rebellion. Di karanasan din naman ng karamihan na naligtas. Although may mga tao, minsan lang makarinig, nararanasan na nila yung regeneration. Yes. Pero, tulad ko, simula pagkabata ako, hanggang niisip na ako, nakikinig ako pero nagre-resist pa rin ako. So, going back kay Stephen sa Acts, chapter 7, isa yun sa reason kung bakit tinuluyan na siyang patayin na nag-i-preach niya na you are resisting daily sa Panginoon. Kaya nagalit na sa kanya yung mga nando kaya sa pinagbabato. So, sa akin, nakikita ko yung irresistible grace. Sabi mo, kasabay na yun yung regeneration. Pag binago yung puso mo, doon mo pa lang unti-unting Makikita yung kagandahan ng grasya. mararanasan yun, na makita mo yung kagandahan ng grasya ng Panginoon. Unti-unti, hindi naman dire-diretso. Kaya nga sabi, faith cometh from hearing and hearing. So sabay talaga sa regeneration. Correct. So lumalabas yung power ng irresistibility. Sa akin lang, correct me if I'm wrong. It is the time when God decides na durugin na yung rebellion mo. Okay. Pero hindi ko sinasabi na kasi yung drawing, the Father draweth yung mga tao sa anak. May kukunin mo yun sa working out your own salvation because
God is working now in you. Meron munang naganap sa loob mo bago ka idodraw ka muna ng Lord eh. Okay, sige po. Una, magandang segue na yung sinabi ni Lolo Ma kasi parating na ako sa explanation ko nito. Na dinudurog ng Panginoon yung ating rebellion. Sa paanong paraan. Unlike ng sinasabi ng maraming Kristiyano na kung saan pipilitin ka niya, kunwari rebelde ka, pipilitin ka ng Panginoon na tumanggap sa Kanya at ibigin siya. Hindi ganun gumagana ang irresistible grace. Dahil nakaugat ang grasya ng Panginoon dun sa regeneration na sinasabi natin o yung pagbabago niya ng ating mga puso. Pag tinawag ka ng Panginoon, yung Holy Spirit, nagkaroon tayo ng effectual calling o yung pangungusap sa iyo ng banal na Espiritu. Ano yung ginagawa niya? Hindi niya binaviolate yung ating will. Alam niyo kung anong ginagawa niya? He renews. Hindi niya binabali yung kagustuhan mo. Ang ginagawa niya, pinapalitan niya yung buong puso mo. He changes the heart. Ganon tinatapos ng Panginoon yung rebellion niya o rebellion natin sa Kanya. At ang napakaganda rito, kung iisipin nyo, kung gusto lang tapusin ng Panginoon ang rebellion ng kahit sinong tao, pwede niya iganon yung kamay niya at patayin yung bawat isang nilala. In an instant, tapos ang rebellion. O kung gusto niya na hindi ka na nga mamatay, diretso ang lamunin ng lupa papunta ng impyerno, pwede rin gawin nga ng Panginoon. Pero sa paanong paraan niya tinapos yung rebellion ng bawat isang mananampalataya, binago niya yung ating puso. Hindi niya pinilit. Binago niya yung puso mo at yung bagong puso mo, ikaw mismo ginugusto mong hanapin ang ating Panginoon. Ginugusto mong magsisi, ginugusto mong manampalataya, para kang isang alipin na nakakadena ang iyong mga paa. Pero ngayon, tinanggal ng Panginoon yung iyong kadena. Bakit? Binili ka ngayon ng Panginoon. Kung alipin ka nun ng kasalanan, binayaran niya yung kasalanan mo, binili ka ng Panginoon, tinanggal niya yung kadena mo, ano bang tanikala. Tinanggal niya yung tanikala mo, yung kadena mo. Pero hindi ibig sabihin na malaya ka na. Dahil siya yung bumili sa'yo, alipin ka pa din, pero hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin tayo ng Panginoon. Ganun niya tinatapos ang ating rebellion. At kung sino man, yung sabi ni Lolo Mac na drawing of the Father to the Son, ang punto doon, ikinokonekta nung verse na yon, yung election, yung pagpili ng Ama, kung sino yung pinili ng Ama, siya yung dadalhin niya sa anak, yung anak na si Jesucristo ang namatay bilang kabayaran ng iyong kasalanan, at sila lang yung tatanggap sa ating Panginoon at papalitan ng kanilang mga puso. Kung ikaw yung nakakulong at nakatanikala, sa tingin mo, pag binili ka ng Panginoon at tinanggal yung kadena mo, sa pilitan kang lalapit sa Kanya o gugustuhin mong lumapit sa Kanya? Gugustuhin mo. Kasi siya yung nagbayad sa iyo. Siya yung nagpakawala sa iyo. Now, ulitin ko, itong grace na ito, next point natin. This is not about rejection or not. Tulad nga ng nilinaw ko at dinagdagan din ni Lolo Mo, lahat naman talaga ng tao, we reject God. Ayaw natin sa ating Panginoon bago tayo maligtas. Sabi ko nga sa inyo, nung bata ako, lumaki na ako sa loob ng iglesia. Kapag may Bible study, magtatago ako. Pag may practice, magtatago ako. Ayokong umaten. Nagkaroon ako ng peklat kasi dapat nagsisimba ako. Umalis ako ng church at naggala kami ng mga anak din ng mga miyembro yung kasama ko. Pero, hindi rejection yung pinag-uusapan sa salitang irresistible. Ang salitang pinag-uusapan natin ay beauty. Sa Tagalog, kagandahan. Dalawa kasi yung ibig sabihin ng salitang irresistible. O sa Tagalog, hindi mo matanggihan. Una, hindi mo matanggihan dahil pinipilit. Yun yung maling definisyon.
Yung pangalawang tamang definisyon, hindi mo matanggihan dahil sobrang ganda, ayaw mong pakawalan yung bagay na ito. Malinaw doon tayo sa pangalawang ibig sabihin. Tandaan nyo, kailanman hindi tayo mga robot na ginawa ng Panginoon. Na sasabihin nyo, ikaw, pinili kita. Para kang robot, iyon ko yung switch mo. Wala kang karapatan na tumanggi sa akin, gagawin mo kung ano yung gusto ko. Hindi. Pero ang ginawa niya, nung binigyan ka niya ng panibagong puso, binigyan ka niya ng mga tengang makakarinig, mata na kung saan makakakita ng katotohanan ng kanyang salita, ano yung ginawa niya doon? Nireveal niya o pinakita niya sa atin yung kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sobrang ganda ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo mapigilan ngayon yung sarili mo na tanggapin siya bilang tagapagligtas. Pastor, may tanong ako. Sige po. So, naintindihan na natin na, kunwari, ayun nga, nakakandena tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, and after kang palayain, syempre, ang kasunod nun, may utang na loob ka doon sa nagpalaya sa'yo. Paano kung sasabihin ng unbeliever, paano alipin ako ng Panginoon? Parang ayoko naman na marinig yun na alipin ako ng Panginoon. May other term ba doon? Para naman, just in case na... Wala. Pero i-explain ko. Kung hindi ka naman alipin ng Panginoon, kung ayaw mong maging alipin ng Panginoon, alipin ka pa rin ba o hindi? Alipin ka pa rin. Pero alipin ka ng kasalanan. So, kung ayaw nilang tanggapin na maging alipin ng Panginoon, sa kabilang banda, wala pa rin naman, alipin pa rin tayo. Alipin nga lang ng kasalanan. So, you have to make a choice. No middle ground. Wala kang middle ground, walang nasa gitna. Walang tao ang kung saan tunay na malaya. Hindi ba, Pastor, maiisip ng unbeliever na kung marinig niya to, no? Alipin ako ng Panginoon, so parang binibigyan niya ako ng utang na loob sa Kanya na dahil pinalaya niya ako, hindi ba gano'n? They can think that way, pwede na lang isipin yun, pero hindi nila mababago yung katotohanan na lahat ng tao alipin one way or the other. Tsaka, Pastor, wala namang binili ng Panginoon na iisipin niyang na ano siya, kumbaga may utang na loob siya, hindi ganun yun eh. Kung talagang binago ka, hindi ka magkakaroon ng ganun pananaw. Pero kung ganun ang pananaw mo, hindi ka binili ng Panginoon. Saka, imagine, no? Totoo, alipin tayo ng Panginoon. Pero saan ka nakakita na alipin ka, pero tinatawag ka rin Panginoon na kaibig, anak, tagapagmana ng kalangitan. Ako pipiliin kong maging alipin na kung saan balang araw tagapagmana ako ng kaharian ng ating Panginoon. Now, makikita natin. Balik tayo dito sa beauty na ito. Bibigyan ko kayo ng isang illustration. Pag nakita ka ng isang tao sa disyerto na kung saan ako nauha, at wala siyang choice, wala siyang mapagpipilian, dahil ang nakita niya lang ay tubig na marumi at may puti. Pero dahil uhaw na siya, anong gagawin ng tao mo? Iinom lang siya ng iinom dun sa maruming tubig. Ngayon, dadalhin mo siya sa isang oasis o sa isang paraiso na puno ng tubig na malamig, malinis, matamis at masarap. Sa tingin mo, kailangan mong pilitin itong taong itong uminom? Hindi. Siya mismo gugustuhin niyang uminom. Ganito yung ginagawa ng ating Panginoon. Na kapag binuksan niya yung puso mo, yung isipan mo, yung mga mata mo, at nakita mo yung kagandahan niya, yung iniisip mo, say for example, yung sinasabi mo kanina sa isang unbeliever, na mas masaya yung buhay sa kasalanan dahil ang pakiramdam mo, malaya ka, hindi ka pwedeng pagbawalan ng Biblia at ng Panginoon, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Pero pag binuksan ng Panginoon yung puso mo at isipan mo at mata mo at nakita mo na yung masayang bagay na ginagawa mo, all this time may umiinom ka pala ng putik, at nakita mo ngayon na yung persona ng Panginoon ay buhay na tubig,
Kung tunay ang pinili at iniligtas, hindi yan babalik doon sa putikan at iinom ng maruming tubig. Pipiliin niya pa rin yung kagandahan ng ating. Now, bakit natin kailangan ng irresistible grace? Why do we need it? Sa Tagalog, bakit po natin yan kailangan ng grasya ng Panginoon? Kailangan nating maunawaan na itong grasya na ating pinag-aaralan, hindi lamang po ito katuruan, hindi lang ito doktrina. Kailangan yan ng bawat isang tao. Dahil kung wala ang grasya ng Panginoon, wala ang kaligtasan. Walang tao ang lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit natin yan kailangan? Dahil kung inaral natin sa total depravity, we are spiritually dead. Well, kung makukuha mo nyo nga yung point na to, na patay talaga yung mga kaluluwa ng mga tao, lahat ng tao ipapanganak. Bago siya maligtas, patay ang kanilang kaluluwa. Mas malala pa to sa rebellion na sinasabi namin. The reason kung bakit sila nagre-rebel, nagre-reject, kung bakit hindi nila makita yung kagandahan ng Panginoon, dahil patay ang kanilang kaluluwa. May patay ba na kung saan kayang makarinig, kayang makakita, kayang umibig? Ito yung larawan na ipinapakita ng Panginoon sa atin. Wala sa atin ang may abilidad na humanap sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung isang masakit na katotohanan dito. Walang dami ng preaching, walang dami ng Bible study, walang dami ng pakiusap at panalangin ang magliligtas sa isang taong patay ang kaluluwa. Unless buhayin siya ng Panginoon at ipakita sa kanya yung grasya ng ating Panginoon. Yung general call na sinasabi natin, it is never enough. Pero kailangan niyang gawin dahil yung effectual calling o yung pangungusap ng Panginoon, nangyayari lang yan kapag nakakarinig tayo ng kanyang salita. Binabalanse ko lamang po para maunawaan ang bawat isa. Now, hindi lang dahil patay ang ating mga kaluluwa, pero bulag ang ating pag-iisip. Blinded minds. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. Ito yung sagot sa sinasabi ni Sister Lori. Hindi mo kailangan depensahan yung salita ng Panginoon. Hindi mo kailangan palitan yung salitang alipin. Hindi yung salitang alipin yung nagtutulak sa kanila palayo sa katotohanan at kagandahan ng Panginoon. Ano daw? Because blinded ang kanilang mga isipan. Kaya nga maraming tao na kung saan, pansinin nyo, lumaki sa loob ng church, anak ng mga Kristiyano, anak ng mga pastor, dekada nang nakikinig ng salita ng Panginoon, and yet they are unmoved. Hindi sila kumikilos, hindi sila nagbabago. Dahil kahit gaano karami yung marinig mong salita, kung hindi pa binubuksan ng Panginoon ang mata mo upang makakita, ang isipan mo para tanggapin yung kanyang katotohanan, walang mangyayari. Hanggat wala yung grasya ng ating Panginoon. Pangatlo, bakit natin kailangan yung grasya na yan? Sabi ko kanina, our wills are in bondage. Yung ating kagustuhan ay mga alipin. Alipin ng kasalanan. Alam nyo, hindi naman dinudurog ng Panginoon yung will natin eh. Pero, pinapalaya niya yan at pinapalitan niya yung ating desire. You are now free to choose God. Yung grasya ng Panginoon, yung nagre-restore ng tunay nating kalayaan. Now,
Ito na yung sinasabi natin kanina. Bakit natin yan kailangan? Because left to ourselves, o kung pababayaan lang tayo ng ating Panginoon at wala siyang gagawin, we always resist. Kung pababayaan tayo ng Panginoon, lagi lang naman natin siyang tatanggihan. Sabi ni Stephen, Acts 7:51, always resist the Holy Spirit. Ito yung verse na ginamit ni Lolo. Dahil ito yung natural na estado ng alam nyo, bago tayo maligtas, aminin man natin sa hindi. Mahal natin yung kasalanan natin. Niyayakap natin yung mga idolo ng buhay natin. Alam yung mga idolo, hindi lang naman yun yung mga rebulto. Pera, success, sex, bisyo, Artista. lahat yan. At hindi natin yan ibababa at bibitawan hanggat hindi pa binabago ng Panginoon ang ating puso. Now, anong ibig sabihin ngayon ng irresistible grace o ng grasya ng Panginoon? Irresistible grace, hindi ibig sabihin niya na hindi ka na magre-resist sa Panginoon outwardly panghabang buhay. Kahit naman tayo mga Kristiyano, may mga oras na kung saan nagkakasala tayo, na sinusubukan natin kalabanin pa rin ng Panginoon every time na nagkakasala tayo. Pero anong ibig sabihin ng grasyang ito? Hindi yung outward yung binabago ng Panginoon, pero yung laman ng ating mga puso. Yung pusong bato, ginagawa niyang pusong. That brings us to our next main point. Paano ngayon kumikilos yung grasya ng Panginoon sa puso o buhay ng isang mananampalataya? How does it work? Una, binubuhay niyan ang ating puso. Ginigising niya ang ating puso. Pangalawa, it softens the will. Pinapalambot niyan yung ating kagustuhan. This is not coercion. Hindi ito sapitan. Rather, binabago ng Panginoon yung ating mga kagustuhan. Pangatlo, it captures our affections. Kung dati, bago ka iligtas ng ating Panginoon, pag sinabi natin, ano bang Tagalog ng affection? Pag-ibig, hindi eh. Yung mga bagay na Pagkagusto. naisin. Yung mga ninanais mo, bago ka maligtas, ay kung ano lang yung magpapasaya sa'yo. Masama yan sa hindi. Kung ano yung magpapasaya sa'yo bilang tao. Yun yung ninanais natin. Pero ngayon, na nakita mo yung grasya ng Panginoon, iba na yung ninanais mo. Kabanalan. Mahirapan ka sa hindi, magkulang ka sa hindi, sumaya ka sa hindi, malungkot ka sa hindi, magsakripisyo ka sa hindi. Ang kagustuhan ng isang tunay na Kristiyano, mamuhay ng may kabanalan. At itong grasya na ito, itatali pa rin natin sa mga nauna nating inaral. Pag natanggap mo o nakita mo yung irresistible grace o grasya ng Panginoon, ito yung magiging susi dahil nakatali rin ito sa regeneration, sa human condition for salvation. Ano yun siya? Yung human condition for salvation. Novi. Lori. Human condition? Human condition na kailangan mong gawin para maligtas. Repentance. Faith and repentance. Yung grasya ng Panginoon, yung nagbibigay sa tao ng abilidad na magsisi at manampalataya. Higit sa lahat, dito natin tatapusin. Dahil ito rin yung gagamitin ko para idugtong
sa susunod nating lesson. Itong grasya na ito, it secures perseverance. Yung grasya na nagdala sa'yo, magmula election sa paghirang sa'yo, that the Father draw you into Christ, dinala ka ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Yung grasya na nagbago ng puso mo, ito rin yung parehong grasya na mag-e-ensure at magsisigurado na mamamatay ka na kay Kristo. Dahil kung wala yung grasya na yan, kung iisipin nyo na yung grasya na yan ay one time lang sa buhay ng isang Kristiyano, at pagkaligtas mo, pababayaan ka lang ulit ng ating Panginoon, babalik at babalik ka sa nagkakasala. Ang katotohanan, the moment na maligtas ka, hindi nawawala sa iyo yung grasya ng ating. Dahil ang sabi ni Paul sa Philippians 1:6, binibigyan tayo nito ng confidence na kung ano man yung magandang gawain na ginawa sa iyo ng Panginoon, nangyayari yan sa iyo until the day of the Lord Jesus Christ. Yung grasya na nagdala sa iyo ng kaligtasan ay yung parehong grasya na magsusustain at hahawak sa iyo hanggang mamatay ka upang siguraduhin na magpupursige ka sa kabanalan at hindi nawawala sa iyo ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo. Pero masihimayin natin yung punto na yan sa susunod nating pag-aaral ng perseverance of The saints. na nakatali rin sa preservation. Sa Tagalog, yung pagpapagal ng mga Kristiyano na nakatali. Ano ang Tagalog ng preserve? Sa pag-iingat sa atin ng ating Panginoon. Ayun po, meron po bang tanong or gustong mag-share o insight? Okay na po tayo dahil maaga tayo natapos dahil maaga na tayo magsimula. Meron po, tanong? Lolo Mac, kayo po. Dahil lang, from T to I na tayo, sana ma-recognize natin yung na yung kaligtasan, tapos yung mga puntong yan, nakakaapat na tayo. Ma-recognize natin na monergistic yung ating pinag-uusapan na iisang Diyos lang ang kumikilos, na walang part talaga yung tao. Nag-T na tayo, pinakita na yun, nag-U na tayo, R-I na tayo. Still, wala tayong nakita dyan na may part tayo dyan sa pagkilos ng Panginoon na yan. Okay. Kasi nga, babalik pa rin tayo dun sa T. Kasi totally, wala talaga tayong kakayanan. Maganda lang dito. Sa ulitin ko, paulit-ulit natin sinasabi ko. Paano mo malalaman na tama ang isang iglesia kung wala silang ibang tinataas, lalo na sa kaligtasan, kung hindi ang ating walang relihiyon, walang grupo, walang tao, walang pastor, at walang pare ang nagliligtas. Panginoon lang ang nagligtas. Okay? Sige po, meron pa po gustong humabol? Ano lang, sina-challenge tayo nitong mga doktrina na to, at pinapatunayan ng Panginoon na hindi talaga natin alam kung sino yung mga pinili niya. Marami kang makakausap sa buong linggo, no? Pero hindi natin alam kung sino kung sino ang sa kanya nag-work ang Panginoon, yun. So let's keep on siguro mag-share sa mga tao ng goodness ng Panginoon, ng kanyang grasya, at hayaan natin yung Panginoon yung kumilos. Hindi ito yung invite mo sila, lahat na ng tao, binigyan mo na ng tracts. Pero hindi natin alam talaga kung sino sa kanila yung kakausapin or yung kikilusan ng banal na espiritu. Yun. Kaya wala po tayong pinipili. Mayaman, mahirap, kahit na mamamatay tao, basta uupo yan sa loob ng simbahan at makikinig ng salita ng Panginoon. Tatanggapin natin. Kasi hindi natin alam baka ligtas yan.
po, meron pa? Lola Joy, may gusto po kayo i-share? Hindi, gusto ko lang linawin yung kasi may binagay ka kanina na kahit yung mga anak ng pastor, mga anak ng mga miyembro, tapos hindi, sa kabila ng lahat ng mga tiyan, hindi pa rin sila kumikilos, hindi sila nagmumulong. Meaning ba na sila yung mga unsafe person na hindi pa kumikilos ang Hindi po tayo pwedeng mag-conclude. Simula po, kumari po, ako, anak nyo ako, lumaki tayo sa Kristiyanong pamilya. Nung bata ba ako, i-conclude nyo na unsaved ako? Hindi natin alam. Hanggat buhay sila, may pagkakataon na iligtas sila ng ating Na makakilala. Na makakilala Kasi tapos sila. na yung pagpili. Hindi, iligtas. Kasi hindi pa nangyayari yung salvation sa kanila. Huwag niyo kakalimutan Makakilala. ordo sa salupis. Kasi lahat ng elect, talagang maliligtas yan bago sila Mamatay. mamatay. May perfect time lang ang Panginoon. May perfect time. So, sige, linawin po natin na may mga naliligtas din na bawa. before the world, bago pulikain yung mundo, ito yung creation. Diba? Kung maalala niyo po yung timeline, meron tayong yung eternity past. Dito nangyari yung Election. election. Diba? Pagpili. Election. Kung kayo po, kumari si Lola Joy, kayo po, pinili. Nung pinanganak po kayo, Lola Joy, yung birth nyo, kailan po ba kayo naligtas? Ilang taon? 20? Sabihin natin. Ko na nasalihan. Hindi, siguro, consider ko. Sabihin na lang po natin. Baptist ako. Ano lang to, example lang. Kumari, naligtas po kayo, 25 years old. Simula nung pinanganak ka hanggang mag-25 ka, actually, unsaved ka pa talaga. No? Unbeliever ka. Pero elected ka na. Pero elected ka din. Okay? Ngayon, at age 25, nung nakakilala ka, you are now saved o believer. Ba't ka believer? Dahil ikaw na ngayon ay isang mananampalataya. Ngayon, lahat ng elected ng Panginoon, hindi sila mamamatay hanggat hindi sila na liligtas at nakakakilala. Ngayon, kung isang tao, hindi siya kasama sa elect, hindi na mababago yan. Yung estado niya ng pagiging unsaved at unbeliever hanggang kamatay niya. At mamamatay siya na kung saan, mapupunta siya sa Impyerno. Malinaw po yun? Yung mga anak ng pastor na kung saan, hindi pa rin sila tumatanggap o anak ng mga Kristiyano, hindi naman ibig sabihin na hindi sila ligtas. Maaaring dito sila maligtas, maaaring dito. Posible nga na kung saan, ilang segundo na lang o minuto bago sila mamatay, ay maligtas pa sila. Yung deathbed sa... Mga Deathbed 7, salvation. oo. Pero ano yun ha? Hindi lahat yun. It's more of an exception to the rule. Sa buong Biblia, sa dami ng naligtas sa Biblia, isa lang ang naligtas na bago talaga siya mamatay. Yung nasa cross. Yung kriminal na kasama ng Panginoon. Bakit kaya isang beses lang yung pinakita sa Biblia? Para ipakita sa atin na hindi yun imposible. Pero, para ipakita sa atin na huwag mong isipin na aantayin ko na lang yung kamatayan ko. Hindi. Dahil out of all the salvation na nangyari sa Bible, isa lang yun. How can you now ensure na kasama doon sa isang yun? Tsaka hindi kasi nakabase sa tao yung... Ang sabi ng Biblia, today is the day of salvation. Huwag mong ipagpaliban yung araw ng kaligtas. Magsisika at manangkalataya ka sa salita ng ating Panginoon. Ang persona ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Na-explain ko ba, Lola Joy, yung Ito tanong mo? yung mga alcoholic. Mali po yun. Hindi ano siya. Hindi po yung biblical. Oo. Hindi po yung biblical na why magpipitch ako. Sasabihin ko lahat na na-touch ay tumayo at pumunta rito sa harap at mananalangin tayo ng sabay-sabay. Manalangin ng kaligtasan. Madalas kasi ang nangyayari doon, emosyon yung gumagana. Dahil na-touch ka on that specific day, tumayo ka at ano ka. Now, may mga nag-altar call ba na tunay na ligtas? Meron. Probably.
Probably meron. Hindi natin pwedeng sabihin hindi. Talagang pwedeng tumanggap sila ng oras. Yun. Pero ang sinasabi natin, hindi natin yung ginagawa dahil sinisigurado natin na hindi ito sa pilitan. Na hindi lang kita piniresyo. Diba? Kasi madalas yung technique sa altar call, kung papansinin mo, may kasamang pressure yun eh. On the spot ka nandun eh. Diba? O kaya, sineran mo lang, hindi naman tumanggap yung tao, ang sasabihin, sabay tayong manalangin. Di ba? Sabay tayong manalangin, tapos pagkatapos manalangin, iyahasyo mo, naligtas na yung tao. Sabi ko nga sa inyo, ang tunay na kaligtasan, binago ng Panginoon yung puso at isipan, at siya mismo makikita niya yung kagandahan ng Panginoon. Siya mismo gugustuhin niyang tumanggap sa ating Panginoon. Kaya tayo hindi natin yung ginagawa dahil hinahayaan natin yung Panginoon na kumilos. Ang trabaho lang natin, i-share sa kanila yung katotohanan, kung mauunawaan nila at tatanggap sila. Sila ngayon yung lalapit sa iglesia upang sabihin na sigurado na sila sa kanilang kaligtasan. Nanay Vilma, may tanong po kayo? Malinaw naman po yung klase ng pagtuturo natin dito. Mas nauunawaan niyo po. Si Nanay Vilma po, to introduce lang sa church, ano po siya, nakilala po namin siya sa school ni Cinco. Doon po siya nagsisimba sa Metro View. Although, kakausapin ko pa rin po si Pastor Hurst bilang paggalang sa iglesia nila. Pero naghahanap din po kasi si nanay ng turo na mas madali niyang maunawaan. Kasi English po kasi yung turo. Ayun, pastor po. Ano ko yung English eh. Bumanindi. Alam mo na, 1/4 lang alam ko sa English eh. Pero bilang paggalang mo lang po nanay ha, pagpapaalam mo po kayo, papaalam natin kay Pastor Hurst na umaatid po kayo. Okay po, meron po bang tanong? Charles, Novin, Lola Ma'am, Lola Joy, meron pa? Krisha. Nay, kayo po may tanong po? Sige po. Kung wala na po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya niyo, sa natapos namin ng pagtuturo. Nawa Panginoon ay lumalim ang aming pagkakaunawa ng inyong salita at ang grasya ng iligtas sa amin. Tawad nawa sa aming mga kasalanan, i-prepare niyo kami sa panambahan ngayong umaga. In Jesus' name we pray. 5-minute break po. Pwede po kayo mag-CR. May biscuits po doon Pwede sa po kayo likod. mag-merienda. May gulaman. At pagkatapos po ay